Ayan, bali, share ko lang yung experience ko sa YouTube. Hindi ko na-expect na ganito yung kakalabasan na after 2 months, under review na siya. Kasi na-reach ko na yung requirements ng YouTube na 1,000 subscriber at saka 4,000 hours na watch time. Yung YouTube channel ko na ngayon is meron ng 4,000 subscriber at saka 26,000 na oras na watch time ko. Bali, share ko lang kung paano ko nag-umpisa sa YouTube. Bali, isa akong OFW dito sa Malaysia. Hindi ko naman talaga balak na pasukin itong YouTube. Kasi wala naman akong gadget, ganun na pang-vlog. Gaya nung mga napapanood ko sa YouTube na mga sikat na vlogger na talagang mga high class na gadget yung ginagamit nila pang vlog. Then isang araw, holiday namin yun, January 1. Saka January 2 holiday din namin yun. Napag-isip-isip ko na try ko nga sa YouTube. Gumawa ko ng videos na mga slideshow, ganun. Then ayun, mga about sa sports, hanggang sa nahiligan ko na siya na gumawa na ng mga videos na i-upload sa YouTube. Ayun na nga, after 2 months, na-reach ko na yung requirements ni YouTube na 1K subscriber at saka 4,000 hours na watch time. Nung una, na-stress lang ako kasi binuhos ko na yung oras ko, saka yung iba pang time na para sana sa pamilya ko. Kaya napag-isip-isip ko dati nung 1 buwan pa lang na mag-quit na ako. Pero biglang lumaki yung YouTube channel ko. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Bali, yung mga subscriber ko, hindi din ganun kadali nakuha yun. Bali, sa YouTube, nag-research din ako kung paano lumaki yung aking YouTube channel. So, ang ginawa ko is winatch ko talaga yung mga YouTube influencer yon, yung mga parang nagtuturo sila kung paano yung tamang pamamaraan sa pag-YouTube. Ayun na nga, ginawa ko yung mga tamang pamamaraan na yun. Kaya ngayon, share ko yung experience ko na ganun, kung paano ko nakuha yung ganung karaming subscriber at saka watch hour sa loob lamang ng 2 buwan. Bali, yung ginawa ko is una, yung videos ko prinomote ko siya via Facebook. So bali-sali ako sa mga group page na related sa aking content, tapos pinopost ko doon. Tapos yung mga videos ko naman na iba, sinesend ko sa aking mga kamag-anak at saka mga kaibigan. Pinapakiusapan ko sila na i-watch nila yung videos ko kahit wag nila panoorin, basta i-play nila nang i-play hanggang sa matapos. Kasi malaking chance na i-promote kasi ni YouTube yung videos mo pag natatapos siya eh. Kaya magiging suggested videos siya. Kung mapapansin nyo ko pag nanonood kayo ng YouTube, ayun, may mga lumalabas na suggested videos sa mga video na pinapanood nyo dun sa baba mismo ng video. Ayun, yun yung kalalabasan kapag natatapos yung video na pinapanood nila. Importante talaga yung matapos siya. Tapos pangalawa, meron din akong ginamit na application. Ang pangalan ng application na yun is TagView. Bali, hindi ko alam kung kasali ba talaga sa YouTube yun or ewan ko, pero malaking tulong sa akin yun. Yung TagView na yun is kumokopya siya ng mga tags ng mga trending na videos. Ang gawin mo lang is kunin mo yung link nung
video na trending na yun na related sa yung content, kunin mo yung link, i-copy paste mo lang dun sa tag you at yun, lalabas na dun sa tag you yung mga tags na ginamit nila. Saka yun, kukopyahin mo na lang yung tags na mga yun. Saka yun yung ilalagay mo sa videos mo. Malaking tulong yung tags kasi kunwari yung videos mo is about sa basketball. Yung basketball na ay yung videos na pinopya mo is talagang trending siya. Mataas yung chance na mapupunta rin siya sa suggested videos niya. Siya nga pala yung sub to sub na pamamaraan sa YouTube. Hindi ko naman siya ine-recommend sa inyo kasi na-experience ko na din siya sa unang buwan ng aking pag-YouTube. Talagang wala akong subscriber kaya kung ano-ano yung ginawa ko. Sumali din ako sa mga group na sub for sub. Ayun, humingi ako ng sub sa kanila, bibigyan ko din sila ng sub. Pero after 1 week, parang wala rin, nababawasan din yung aking subscriber kasi nga siguro baka spam yung iba or talagang unsub lang sila. Kaya mas mabuti talaga yung organic na subscriber. Kasi pag nagtagal, kung mag-update ulit si YouTube, marami na yung mga subscriber na aalisin niya, yung mga hindi talaga nagwa-watch sa mga videos mo. Kaya hindi ko siya nare-recommend na gawin nyo yun bilang isang YouTuber na katulad ko na baguhan pa lamang. Ayun na nga, sana nakatulong yung mga sinabi ko para lubago din yung mga YouTube channel katulad ko, pero hindi ko pa sure kung ma-approve ba o hindi. Kaya antay-antay lang muna. Bale, February 18 siya na start na ma-review. Until now, wala pa. Kaya antay-antay lang muna kung ano yung resulta. Bale, next na vlog ko is may isa pa akong i-share na technique kung paano ko nakuha yung 4,000 na subscriber. Kaya patuloy niyo akong suportahan para makagawa pa tayo ng maraming videos.